magbasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Makipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Pero gusto ko munang i-welcome yung ating kapapasok lang ng pogi. Yung ating kapatid na Alfie Java, na former Vice President ng Catholic Faith Lay Apostolic Movement of the Philippines. No? Ayan, nawala siya. Ayan, so tuloy mo na muna yung sinasabi mo, kapatid. Nawala eh. Ayan, tuloy mo muna. May dumating kasi pogi. Tuloy mo, kapatid. Okay, so continue tayo mga kapatid. Continue po tayo mga kapatid. So dito po sa Revelation chapter 13 mga kapatid. So lubayan na muna natin yung yung pinupunto natin doon sa verse 18 and verse 17. Ngayon mga kapatid, dito po sa Revelation chapter 13, ang pinag-uusapan po dito mga kapatid, yung sistema po ng maling pagsamba na ito po ay ipinagkaloob ng dragon sa hayop, na yung hayop, yun po ang magpapasimula mga kapatid ng mga maling doktrina dito po sa sanlibutan. Kaya nga po mga kapatid, lumabas po mga kapatid yung hayop sa dagat, sa karamihan mga kapatid. Kaya hindi po katakataka na talagang marami pong mga mga tao po na nagsisipag nito, nagsisipag kuha ng mga ganitong unawa tungkol sa 666 dahil ito po mga kapatid ay galing po sa hayop mga kapatid na doktrina. So yun lang po ba Denmark, medyo muna natin, dahan-dahanin natin. Purihin ng Panginoon kasi lumabas siya sa hayop. Yung ating kapatid na Alfie, no? Lumabas siya doon sa Roman. Mamaya siya nagpapakilala dyan sa hayop na yun. Dyan sa Revelation 13. No, pabatiin muna natin ang ating kapatid. Bagong kapatid, purihin ng Panginoon, Brother Alfie Java. Brother Alfie, pabati muna sa atin. Magandang gabi, Brother Denmar. No? Magandang gabi sa lahat ng mga taga-subaybay ng programa ninyo. At ito pala, kasama ko dito, Leyman, si Brad Romeo, na groundwork dito sa area namin. Sorry, medyo nakalimutan ko ang oras. Akala ko, 8:30 na pala. Opo, okay lang po yun. Brother Alfie, kami po ay dito sa ayon sa nasusulat
Ayon sa nasusulat ministry, nagpapasalamat sa iyo sa pagtanggap mo sa aming imbitasyon na ikaw ay makapanayam or ma-interview dito sa ating programa. Actually, marami nag-aabang sa iyo. Brother Alfie from Luzon to Mindanao, ang dami nag-aabang sa iyo. Ano? At gusto ko munang pakilala sa iyo yung ating partner, layman natin, Brother Mark Joval, dito sa ating programa. No? Brother Mark Joval, ano ba masasabi mo sa ating kapatid? Alam kong gusto mo siyang i-welcome sa ating church. Isa lang ang masasabi ko sa iyo, kapatid. Purihin ang Panginoon sapagkat ikaw ay nakaalis dyan sa lugar ng hayop. Pinakinggan mo ang panawagan ng Panginoon. Oh, praise the Lord. Oh, glory to God. Revelation chapter 18, verse 4 and 5. Magsilabas kayo sa kanyang bayan ko upang huwag kayong marami sa kanyang sasapiting mga parusa ng ating Panginoon. Kaya, purihin ang Panginoon sapagkat ang kapatid na Alfie ay pinakinggan ng tinig ng ating Panginoon. Oo, at ang ating kapatid na Alfie, batay doon sa ating poster, dati siyang former Vice President ng CF Club at siya rin ay naging former Board of Governors sa CFD noong 1997 at President ng Nazareno Chapter sa Mindanao at ano pa ba, Brother Alfie? Alam ko, marami kang titles at posisyon nung ikaw ay nasa Roman Catholic, pareho tayo, alam mo naman yan. Gusto ko ang kapatid na Alfie ang papapakilala sa kanyang sarili, mga kapatid, no, salamat sa kanyang buhay sapagkat siya ay magiging inspirasyon sa ating mga kapatid na Katoliko na nakikinig. Yung magandang ng little background dyan sa dati mong buhay, kung saan tayo magkasama noon sa pananampalatayang Romano-Katoliko. So, noong 1995, pumasok ako bilang CFD. Tagal na yun. Tapos, naging Vice President ako, external sa Cathedral Chapter ng Cagayan de Oro. Way back 1996 yata. At nag-eleksyon ng Board of Governors noong 1997 sa Davao National Election. Ang Board of Governors yan ang sila ang magpili kung sino ang gagawin na presidente, sila ang mag-vote. Naging Board of Governors tayo ng National 1997. Hanggang naging CF lang tayo sa the year 2011 hanggang 2024. 2024 nang naging SDA tayo, Seventh-day Adventist Church. So, naging member tayo ng Seventh-day Adventist Church. So, alam mo kasi, Brother Berman, kung tingnan mo ang simbahang Katoliko, if you sincerely read in the most doctrines of the Catholic Church, makikita mo yan, sorry lang, saya kasi iba yung intonation ng Tagalog. Makikita ninyo dyan na almost of the doctrines of the Roman Catholic Church are man-made. So, sabi mo, why it is man-made? Because dalawa lang ang doktrina ng Iglesia Katolika so far that I know that it is really not man-made. For example, the doctrine of Trinity, the divinity of Christ. So yan, hindi yan man-made. But the other doctrine, Immaculate Conception, the Mother of God was invented in 431 AD by the Council of Ephesus. So, tapos ito namang tinatawag na the Assumption of Mary. It was 1950 by Pope Pius XII.
So, yun namang mga doctrine na iba, may mga date yan. Almost majority of the doctrines of the Catholic Church ay may date yan. Anong ibig sabihin may date? May date at may council na gumagawa sa kanilang mga doktrina. Tingnan mo ang Mother of God, Council of Ephesus yan. Kung wala namang council, for example, the Assumption of Mary, walang nabuong council, but all the bishops of the 1950s are joined together with the Pope, and they tinatawag, they connived in one mind, and tapos they declared that Mary was assumed into body and soul into heaven. So, anong ibig sabihin? Ibig sabihin dyan na the doctrine of Assumption of Mary is not founded in the Bible. It is invented by the Roman Catholic Church. So, dyan pa lang tayo. So, dyan lang. So, kung sabihin naman natin, kung dito naman tayo sa Sabat, ay nako, we know that the real Sabbath is the 7th day of the week. And that it cannot be denied. Bakit? Dahil sasabihin nila, no, kung tingnan mo ang Exodo, that is 7th day. 7th day of the that is not 7th day of the week. That is working Sabbath. Dahil sasabihin nila dyan ang philosophy nila dyan, ganito sa 6 na araw magtrabaho ka. Sa ikapito, yan ang rest day mo. Ang tanong, ano bang ikapito, Lunes na magtrabaho? So, ang ikapito sa iyo na araw is 7th day of the week. Anong sabi? Ang ikapito sa iyo na araw ay ang Sunday dahil Monday ka nag-umpisa magtrabaho. Ganon ang filosofiya nila So, maganda din ang philosophy. But dito sa Baltimore Catechism, sa old Baltimore Catechism, kasi ang daming mga Baltimore Catechism May Baltimore Catechism ni Cardinal Spellman. Medyo huli yan. 1950s yan ang Cardinal Spellman. May Baltimore Catechism naman na the New St. Joseph Baltimore Catechism. Ito. Pero ito ang tinatawag ng isa sa mga old Baltimore Catechism na was imprimatur by Cardinal Hayes in 1932. At ang sabi dito sa page 60, page 65, sabi dito, the Sabbath day and the Sunday are not the same. So anong sinabi dito? Ang Sabbath day at ang Sunday are not the same. So ano pang sinabi dito? The Sabbath day is the 7th day of the week. Tignan mo, dito sa tinatawag na Baltimore Catechism, ang Sabbath day sa Baltimore Catechism ay ang 7th day of the week. So it is clear in the old Baltimore Catechism that when you said Sabbath, it is referred to the 7th day of the week, which is Saturday. No? Tapos, ang nakaganda dito, dahil ang Catholic Church, yun lang ang pinagtatataka ko, bakit hindi sila nag-worship ng Saturday, but majority of their books are accepting. No, katulad ito, itong tinatawag na the Filipino Catechism, Catechism for Filipino Catholics. Dito sa paragraph 909, ano sinabi dito? Jesus and the Sabbath. Although all four Gospels record that Jesus faithfully observed the Sabbath, attending the synagogue service. So anong sinasabi dito? Although all four Gospels record that Jesus faithfully observed the Sabbath,
attending the synagogue service. O dyan, anong sinasabi? It is very clear. So hindi mo na kailangan gumamit ng Biblia to prove that Jesus Christ is a Sabbath keeper. You do not need a Bible. You need only the Filipino Catechism to prove that Jesus Christ is a Sabbath keeper. O anong sinabi? Jesus faithfully. O ang words na faithfully, mabigat yan. Faithfully. Observe the Sabbath. Ano ba sa Tagalog ang faithfully? Yung taimtim ba? Yung bang talagang nasa puso mo na inobserbahan mo talaga ang Saturday. So faithfully observe the Sabbath, attending the synagogue service. Oh, kita mo yan? Jesus attending the synagogue service. At anong ginamit dito na verse? Ang Luke 4:15. Ginamit dito ang Luke 4:15 na Sabbath is Saturday dito sa Living Bible. Mayroon akong Living Bible dito. Sabi ng Living Bible dito na Christ attending the sabi dito when he came to the village of Nazareth, his boyhood home, he went as his wife to the synagogue on Saturday and stood up to read the scriptures. O, kita mo? So, ito ang ginagamit ng Roman Catholic Church basis sa Filipino Catechism that Jesus is a Sabbath keeper. So dito mo makikita sa kanilang libro, it is very clear in the books of the Roman Catholic Church that they teach that Jesus Christ is really a Sabbath keeper, not a Sabbath breaker. Oh. But yan sinasabi nila na mayroon daw sinasabi sa Biblia, dyan sa dyan, na Jesus Christ is a Sabbath breakers. That is wrong. Why? Because in the CCC and the Para Catechism of the Catholic Church, paragraph 2173, ang sinasabi dito, there are many times that Christ was accused of violating the Sabbath. So anong sinasabi dito? Jesus Christ was accused of violating the Sabbath. He is only accused. Anong sinabi dito, Sabi dito, the gospel report that many incidents when Jesus was accused of violating the Sabbath law, but Jesus never fails to respect the holiness of this day. So nakita ninyo, brothers and sisters in Christ, na si Jesus Christ ay hindi Sabbath breaker. Ang sabi dito sa libro ng Catholic Church ay he was only accused. Anong ibig sabihin ng accused? Inakusahan lang. So walang factual evidence, walang prima facie evidence na nagpo-prove that Jesus Christ is really a violator. No. According to the teachings of the Roman Catholic Church, he is only a what? He is only accused. At sabi dito ng libro ng Katoliko, sabi dito, but he never fails to respect the holiness of that day. So hindi siya Sabbath breakers. At ito ang pinakamatindi, kaya tinitreasure ko ang mga books ko. Mahirap na itong hanapin ngayon. Itong The Faith Explained by Leo XIII. Anong sinasabi dito ni Leo XIII? Sa page 445. Sabi dito sa page 445 hanggang page 446. Ang sabi dito ay ganito. We know that the Old Testament, in Old Testament times, it was the seventh day of the week, the Sabbath day, which was observed as the Lord's day. That was the law of God gave to Moses on Mount Sinai. Remember to keep the holy the Sabbath day. Exodus chapter 20 verse 8. So anong sinasabi dito ng
ng The Faith Explained by Leo 13, ang Sabat sa Exodus 20, chapter 20, verse 8, ay 7th day of the week. At anong sabi ni Leo 13? Nothing sa page 446, nothing is said in the Bible about the change of the Lord's Day from Saturday to Sunday. So anong sinasabi dito? Walang sinasabi, walang, sa Tagalog pa, hindi sinasabi, hindi sinasabi ng Biblia o hindi nabanggit ng Biblia ang pag-change sa Lord's Day na Saturday into Sunday. So walang record ng Biblia. Kita mo? So sino ang nag-transfer? Ito na. Sabi dito, we know of the change only from the tradition of the church. So ang paglipat pala ay galing lang sa tradisyon ng Iglesia Katolika, hindi galing sa Biblia mismo. So yan, that is a very factual evidence to prove that the Sabbath day is Saturday on the original Lord's Day. It was only changed by the Catholic Church. So who is the author of the change of that? Sabi nila, when the Roman pagan became a Christian, lalo na when Constantine enter into Christianity, doon na lumabo ang Kristiyano. Kaya ang nangyari, nang doon sa isang libro ko, sa history of modern Europe, sa history of Western civilization, si Constantino ang nag-impose talaga sa kanyang empire that Sunday to be a legal rest. Kunin ko muna dahil hindi ko nakuha. Ito kapatid na Alfie at partner Mark Joval, ito yung tinatawag nating The Converts Catechism. Itong The Converts Catechism, partner at saka kapatid na Alfie, itong Converts Catechism ay bibihira na lang itong makita, no? Bibihira na lang itong makita. At kung nais ninyo magkaroon ng kopya, sabihan ninyo ako para sabihan natin si Pastor Pedro Casio, no, na magpa-imprenta tayo ng kopya ng The Converts Catechism. No, maraming salamat pala kay Pastor Pedro Casio dahil ito ay libre niya sa akin nung punta ko ng Mindanao. Ano? So dito sa pagina page 50 ng The Converts Catechism, ito yung third commandment ng Roman Catholic, binuhitan ko ng pula. Nakalagay po dyan, babasahin natin. What is Sabbath day? No, question yan, question. Answer, Saturday is the Sabbath day. Question, why do we observe Sunday instead of Saturday? Answer, we observe Sunday, instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea, in 330, transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Now, sino po ang naglipat? Katoliko, Romano Katoliko. No, kailan? 330. No? Patay na ho ang mga apostolis nito. No? Kahit sabihin pa natin 2nd or 3rd century man, no, na mga konsilyo at mga naunang konsilyo dito, halimbawa in Nicaea, no, ay ito ay man-made, no? Tama ang kapatid na Alvin Haba, man-made kasi hindi ito inaprubahan ng ating Panginoong Kristo at din ng mga apostoles. No, kaya yung pagkakaalis ng ating kapatid na Alvin, pananampalatayang Katoliko, Brother Alfie, may nagme-message dito sa amin na member ng St. Peter's Men's Society, si Winnie.
Ibe. Ang sabi niya sa iyo, bro, ay tama daw yung mga reference mo, kaso mali daw ang pang-unawa mo. Sabi dito ni Winnie Ibe. Ano ba masasabi mo dito sa ating kapatid na miyembro ng St. Peter's Men's Society na naman natin kasi. Okay. Ganito lang. Salamat, Brother Dermano. Ganito lang. Hindi ko ito inunawa. Dahil hindi ko na kailangan itong unawain. Dahil it is very explicit. Tingnan mo ha. Anong sinasabi dito? Sa libro na The Faith Explained by Leo Tracy. No need. Hindi na kailangan na gamitin ko pang utak ko para unawain ko ito. Dahil it is very explicit. O anong sinabi dito sa page 245? We know that in the Old Testament times, it was the 7th day of the week, the Sabbath day, and which was observed as the Lord's day, and that was the law as God gave it to Moses on Mount Sinai. Remember to keep the Sabbath day, Exodus 20, chapter 20, verse 8. So, ngayon, kailangan ko ba ito pang unawain? Hindi na, it is very explicit that the Sabbath day is the 7th day of the week. At ang ginagamit nila na text, ang Exodus chapter 20 verse 8. So, kahit bata, kahit elementary, kahit high school, kaya na itong intindihin na ang Saturday pala is, ang 7th day of the week o Saturday is the original Sabbath. At ang nagsabi ay ang Iglesia Katolika na libro ni Leo Tracy, Father Leo Tracy. At anong sinabi pa dito sa libro ito? Sabi dito ha, nothing is said in the Bible about the change of the Lord's Day from Saturday to Sunday. Kailangan ko pa ba yung unawain? Do I need my mind to think? Kailangan ko bang gamitin ko pang utak ko, unawain ko bakit? Hindi na kailangan ko yung unawain dahil explicit na ang pagkasabi. Kahit batang elementary, maintindihan na ito na pagkasabi dito na hindi binanggit o hindi nasulat sa Biblia ang pag-transfer ng Saturday into Sunday. So wala na record sa Biblia. Ang original Lord's Day, ang original Sabbath is Saturday at hindi na-record sa Biblia ang pag-transfer. Ang nag-transfer, sabi dito ang tradisyon, kailangan ko pa ba yung unawain? It is very explicit. No need to use your mind na kailangan mo pang sakitin yung ulo mo para i-understand mo na ito ba totoo hindi. No, it is very explicitly written in your book. Hindi mo na kailangan ng magaling na kailangan po pa ng logic o philosophy, metaphysics. Hindi mo na kailangan yan. Ang kailangan mo lang dyan, pagbasa mo, wala na. They accept the reality and facts that Saturday is the original Sabbath and it was changed by the Catholic Church. So, ano pa bang klaseng pang-uunawa ang sinasabi ng mga dating kaibigan natin sa pagdepensa nung panahon na yan sa Katoliko? Hindi mo na kailangan na unawain mo pa ng gusto dahil very explicit ang sinasabi. No? Pastilan sa Bisaya pa ba? Sa Bisaya pa, tinaw pa sa sabaw sa butong ang nasulat. Di na kinahanglan sabtong paglawom kay tinaw pa sa sabaw sa butong. Sa Bisaya pa, sa lingwahe naming mga Bisaya, hindi mo na kailangan ng pag-iisip na malalim dahil explicit na. So for example, ibalik natin Brad Denmark. For example, sa sinasabi ng Filipino Catechism, ito ba sa paragraph 999, kailangan mo pa ng tinatawag na wastong pang-uunawa?
Kailangan mo pa ba ng tinatawag na malalim na pangunawa? Pagsulat lang nila dito, wasto na talaga ang pangunawa mo. Explicit kasi. Ang pagkasulat explicit. Yung bang litra po litra talaga ang pagkasulat. Yan ang ibig sabihin ng explicit. O anong sinabi dito? Jesus and the Sabbath. Ang Sabbath is the 7th day of the week, accepted ng Baltimore Catechism. Anong sinabi dito? All four Gospels record that Jesus faithfully observed the Sabbath, attending the synagogue service. So anong klaseng pangunawa ang gagamitin mo dyan? Kailangan mo pa dyan ng metaphysics, ng logic? Hindi na kailangan. Simple understanding lang. No, alam mo kasi, kung nila yan isasabi sa hindi nag-aral ng doktrina ng Iglesia Katolika, pwede mo yang isabi sa mga taong hindi nakapag-aral ng doktrina ng Iglesia Katolika. Ito, explicit talaga. They admitted the reality that Jesus Christ is a Sabbath keeper, not a Sabbath breakers. Kasi explicit ang pagkasabi, sasabihin na lang nila, mali ang inyong pagkaunawa. Paano maging mali na hindi mo na kailangang unawain pa ng malalim dahil explicit ang pagkasabi? Hindi impliedly, hindi implicitly, but explicitly. So even elementary, kahit ipabasa mo ito sa grade 6, maintindihan na ng grade 6 kung anong ibig sabihin ng kanilang mga libro. Salamat din, Mark. Kapatid Alfie, meron ditong comment, pero hindi ko nababasahin kasi medyo kumbaga itatanong ko na lang, ita-translate ko na lang sa tanong. Itong tanong ng ating isang kapatid na Katolikong nag-comment dito. Ang sabi dito, Brother Alfie, ikaw ba ay nabayaran o nagtampo kaya kalumipat ng Seventh-day Adventist? Ito yung paratang nila sa iyo eh. So, ano ba ang sagot mo dito, kapatid na Alfie? Brother Mark, katulad din yan sa iyo. Ito mga kasamaan ko, nandito itong mga kasamaan ko, kung binayaran ba kami dito, kami nga mismo kami pa ang minsan nagtutulungan kami na bumibili ng pagkain namin, no, para lang makapagbigay tayo ng mensahe. So kasi yan Brother Mark, yang ganyan. Alam na natin yan Yan ang tinatawag na yung bang destroying our credibility. Spiritual warfare yan Diyan ang master sina Alvin Gitamundo, sina Melchor Manalino, master nila yan na sumisira ng puri ng tao. Yan ang author, yung dalawa na yan. Ganyan man ang natitira nila Brother Alfie. Yan kasi ang si Melchor Manalino at saka si Alvin Gitamundo, gano'n ang utak nila. Kahit nga yung kasamahan nilang pare, si Darwin Gitgano, sinisiraan pa nila. Ganon. Ganon ang utak nila Kaya, hindi ko na pinapansin. Sige. Kasi Brother Alfie, kung pinabayaran, ang tanong natin kasi sa kanila, magkano at bakit hindi ka kasi nag-share? Ito naman. Bakit ka kasi hindi nag-share? Hindi, joke. Kapatid na Mark Jovan, baka may tanong ka sa ating kapatid na Alfie Java, no? Babasa ko dito ng comments, ang dami running. Grabe, ang bilis ng comments dito. Ako'y natutuwa Brother Mark sa mga sinasabi ni Brother Alfie kasi yan ang mga referensya na ginagamit natin yan. At saka, talagang kahit elementary po, maiintindihan yan. Bakit kailangan pang sabihin na mali ang unawa? Napakaliwanag po nakalagay. Halimbawa, yung salitang Sabado o Saturday, tungkol sa Conversing Catechism, ay kailangan pa bang unawain kung ano ang Sabado o ano ang Saturday? Anong ikapitong araw? Pag sinabi natin ikapitong araw, Sabado yan. Intended po yan mga kapatid. So kaya, tama yung sinabi kanina ni Brother Alfie, na alam ko Brother Mark, bakas na bakas sa iyong mukha ang saya
dahil binabanggit ni Brother Alpe na yung mga ipinaglalaban nating referensya ay tunay mga kapatid. Kasi kung hindi ito tunay, noon pa lang, hindi pa nga tayo pinapanganak na Brother din, marami na sanang kinasuhan na mga Adventist, pasto, evangelist na nagbabanggit ng mga referensya ng Catholic. Pero dahil mga kapatid, hindi totoo yung kanilang mga akusasyon sa atin na mali daw yung unawa natin. Hindi, totoo po yung unawa natin sapagkat mismong aklat nila ang nagpapatotoo na hindi talaga Sunday ang Sabat mga kapatid. Kaya, diyan makikita na tunay ang 7-day Adventist mga kapatid. Katulad na sinabi mo kanina, Brother Denmar. Sige po, Brother Denmar. Mamaya na muna po. May gusto ko itanong kay Brother Alfie, partner Mark Duval. Kasi ito permission na ipaalam natin ito, Brother Alfie, para sa kaalaman ng lahat. Dahil halimbawa kung kayo ay na-inspire at naliwanagan dun sa mga referensyang binasa ng ating kapatid na Alfie, alam nyo, bago ito mag-convert itong ating kapatid, no, ay ito ay binantaan sa kanyang buhay. No? Gusto natin ipaalam na kung kayo man nag-iisip na sumpod sa ating kapatid na Alfie, ay ating ipasasabi sa inyo ano yung naging karanasan ng ating kapatid bago siya nalipat dito sa sabakang ito, no, na Seventh-day Adventist. No? Kasi yung mga ibang Katoliko na makikinig kay Brother Alfie Diak, mag-iisip na yan na partner na baka tama nga talaga, nabasa nga talaga sa mga referensyang Katoliko na ang Sabat ay Saturday. So talaga mag-iisip na sila, ano? So, ano ba yung nangyari sa iyo, Brother Alfie, na binantaan ka nga daw, nasa pangalan yung buhay mo nung ikaw ay mag-convert sa Seventh-day Adventist nung ikaw ay Katoliko ka? Ano lang siguro, yun siguro mga ibang mga kaibigan ko siguro yan nung araw, baka nagalit lang ba? So, umiwas na lang din tayo dahil alam natin emosyonal eh. I-chat-chat ka sa messenger, tapos pagbabantaan ka, para kang tinatakot. Kaya umiiwas na lang ako. Baka dala lang yan ng galit nila o baka kasamahan natin sa CF ramp nung araw, hindi natin masabi kasi ang ginagamit kasi mga dummy account. No? Mayroong mga dummy account, tapos mga mukha ng Santo Papa. Yung iba naman, mukha ng iba-iba. Pero, hindi ko naman sinasabi na yan, na that is yung talagang mandate ng kanilang simbahan. Baka emosyonal lang yan ng kanilang yung mga kasamahan natin nung una ba? Kasamahan natin sa CFLAM, kasamahan natin sa CFB, baka emosyon lang yan. Galit ba? Kahit nga tingnan mo sa sa Facebook account ko, binabastos na ako dyan eh. Dahil iba ako bukal ako kaya tinitira nila ako ng bastos. Isa pang tanong, Brother Alfie, dito si Arvin Sagarino, ito ay member ng Catholic Faith Defenders National. Ang sabi dito ay sulpot daw ang SDA, at Brother Alfie, since nabanggit ko yung Sabat, ano naman yung pananaw mo bilang ang Seventh-day Adventist sinasabihan na sulpot at inaangkin nila na sila daw yung tunay. Sila daw yung tunay na iglesia. No, kahit yung kanilang mga aral ay kanina sabi mo nga man-made, no? Ano ba masasabi mo doon sa sinabi nito ni Arvin Sagarino? So, kasi ito lang ang masasabi ko kang Arvin Sagarino. So, read your history. Read your history. Yeah. Tingnan mo yung historical facts na ginagamit mo. Tingnan mo yung books mo na ginagamit mo para masasabi mo na sulpot ang Seventh-day Adventist Church. Kasi ang ginagamit ko kasi it was founded by Ellen G. White, etc., etc., etc. Hindi mo kasi alam kung ano ang nangyayari sa history ng Christianity. Alam mo, sinasabi na yan ni St. Paul na mayroong faction ang Christianity. Mangyayari na mayroong faction. Sabi ni St. Paul, para malaman kung sino ang totoo. Dahil nangyari na
ang kinatatakutan ni St. Paul. Anong nangyari? Pumasok si Constantine. Pumasok ang Roman pagans. Anong nangyari? Sa purely religion na Christianity, pinasukan ng maling mga doktrina. So mayroon pa bang purity sa tinatawag ng unang Christianity? Wala na. At sinasabi nilang sulpot, baka sila ang sulpot. Ayaw ko kasi ibang masyadong harsh, pero baka nasa kanila ang sulpot. So, ang proof kasi ng sulpot, ibig sabihin, bigla lang silang lumitaw. And remember, ang Roman Catholic Church, bigla din niyang lumitaw. Naku, Lumitaw lang yan in the early century. Diba? In the early century, bigla lang yung lumitaw. Tapos, ang history, sabihin nila, sila daw yan. Pero tingnan mo ang mga history. Even the claim that they are the true Church of Christ, saan ba yung libro ko dito? May babasahin lang ako. Ito mga kapatid, habang hinahanap ni Brother Alfie yan, ito yung libro na ikinagulat ni Chando sa debate. Itong World History for the Postmodern World ni Gregorio F. Saide. World History for the Postmodern World ni Gregorio F. Saide. Dito ho sa pakina ng 116. Ganito ang sabi, 116, mga kapatid. No, ni Gregorio Saide. Ang sabi ay ganito, mga kapatid. Okay? Sabi dito, basahin natin. The Eastern Orthodox Church, no, the second largest branch of Christianity, survived. The Orthodox Church is the oldest branch of Christianity, no? Older than the Roman Catholic Church. Sino ho ang sulpot ngayon? Nauna pa po pala ang Eastern according kay Saide. Ito po hindi po ito Seventh-day Adventist si Saide. Ito po ay Katoliko. No, Katoliko po si Saide at historian si Gregorio F. Saide. Ito ay 6th edition. No, 6th edition ito ng World History for the Postmodern World, no, mga kapatid. Ito yung kinagulat ni Jando, no, sabi niya, kung tuturing mong sulpot ang RCC, may nauna pa bang Christian Church sa Roman Catholic? Sabi ko meron. Ito nga the Orthodox Church is older than the Roman Catholic Church. Mas nauna pa pala ang Eastern sa inyo. Kaya kayo, isang pinakamalaking sulpot. Ito. Diba, Brother Alfie? Yan. Totoo yan, Brother Mar. Dito sa tinatawag na The Church Father, libro ni Pope Benedict XVI. No, magkatulad din sa sinasabi mo. Sabi dito, here in Antioch, as we know, from the Acts of the Apostle, by flourishing Christianity, community developed. Its first bishop was the Apostle Peter, or so tradition claims, that it was there that the disciples were the first time called Christian, according to Eusebius. So saan ito nangyari? Sabi ng librong ito. Sa Eastern ito. Sa Eastern. Ang first bishop ng Eastern is Saint Peter. Tapos sinundan ni yung sinasabi nila na sabi dito Saint Peter, and it was sinundan ng yung bishop na si
Ignatius. So, si Ignatius. So, ito pala sila ay mga Eastern. At ang mga Eastern, ang original na humahawak ng title na Catholic. Tapos, in-claim ng Roman Catholic Church. Oh. Sila ang original dyan. Mas una yan sa kanila. Kaya ang nangyari kasi mas powerful ang Rome, kinlaim nila na sila yan. Pero ang totoo, hindi. Hindi yan dahil yan si yung tinatawag ni Ignatius of Antioch, sabi dito ni Pope Benedict XVI, ay ang unang bishop ng Antioch na sa Eastern ay si Apostle Peter. Eastern itong Antioch. Tapos, sinundan ni Ignatius, ang second bishop of Antioch na tinatawag ngayon na Orthodox. Nako, yan na. Yung Eastern Catholic. Una sila kaysa Roman Catholic Church. Patay. Yan ang totoo. Patay. Oo. Accepted na ni Pope Benedict XVI. Ito ang libro. But gusto ko suportahan yung sinasabi ni Brother Alfie kanina, nakita ko na yung talata. Itong gawa 2020, sabi dito, alam ko na pagkaalis ko ay papasok sa kalagitnaan ninyo ang mga maninilang asong lobo na walang patawad sa kawan. No? Ito, so magsisipasok pala sila. Pagkamatay ng mga apostol, papasok na ang apostasya, no, sa iglesia. Yan. Totoo yung sinasabi ni Brother Alfie kanina, no? So, tunay nga, kapatid na Mark Joval, na yung ating kapatid na Alfie ay umalis sa kadahilan ng doctrinal. Hindi talaga sa pagtatampo o nabayaran. Ano? So, Brother Mark Joval, partner, baka may gusto kayo tanong kay Brother Alfie or baka may gusto kang sabihin, komento dun sa kanyang sinabi. Ako po ba din may tanong kay Brother Alfie? Para gusto ko din marinig na mismo galing sa kanya kung ano ba ang masasabi niya tungkol sa ganitong sagot sa aking pong tanong. Brother Alfie, ang tanong ko lang ay, ano bang masasabi mo tungkol sa mga pagpapahirap ng Roman Catholic Church sa panahon po ng Middle Ages na tinatawag nating Dark Ages? Ano po ba ang masasabi mo tungkol doon? Para magkaroon din ng kalinawan ang mga dati nating kapatiran sa Catholic Church. Kasi ako dati Catholic Church din ako, bago ako naka-INC. So, naunawaan ko din na yung mga pinapahirapan noon ng Roman Catholic Church ay mga Sabbath keeper at talagang sinusunod ko ano yung aral ng Biblia. Ngayon, anong masasabi mo kapatid tungkol doon sa usapin sa bagay po yun? Inquisition. Ayan. In the year of Inquisition, mayroon talagang mga Sabbath keepers na pinapatay ng RCC. So ganito kasi yan. Ang RCC kasi is very clever. So bang matalino ba? Matalino. Kasi noong panahon ng Inquisition, the church and the state are not separated. They are one. Hindi katulad ngayon sa ating constitution ay separated ang church at ang state. Hindi pwede mangingialam ang state sa church ng kaniyang paggawa sa kanyang simbahan. So mayroong separation of state and government. Kung ano ang punishment ng church ng kanyang membro, hindi pwede i-apply sa government dahil they are separated. But during the time of Inquisition, there is no separation during the time. The church and the state are one. Ano ang decision ng church? Pag sinabi ng church that you are a heretic, automatically in the government, you are a heretic. But the Roman Catholic Church is very wise. Ang punishment nila is contagion.
Pero ang punishment ng government is killing. Pero ang question, kung ayaw nila patayin yung tao, bakit i-declare nila na heretics? Pinatay ng government. Kung wala silang dineclare na heretics, hindi yun papatayin ng government. So yun bang, makita mo ba, yung bang sistema na talagang sa Bisaya pa, maro-maro ba? Yung sa sistema na very wise ba? Na niluluto ang tao sa sariling mantika. So during the Inquisition time, it was Saint Dominic who led the Inquisition. It is the head of the Inquisition, the Tribunal Court. It was Saint Dominic ng Dominican Friars. So ang Dominican Friars ay sila ang humahawak sa University of Santo Tomas. Yan ang mga kriminal noong araw. Pinapapatay nila ang mga Sabbath keepers, pinapapatay nila ang totoong Kristiyanos during the time. Dahil si Saint Dominic, siya ang nag-i-execute ng tinatawag na medieval tribunal court. Pag nakita ka nga you are against the doctrine of the Catholic Church, automatically, without consulting, without lawyer, without due process of law, walang prima facie evidence, walang ebidensya na mabigat, but according that, pwede nang paniwalaan ng tribunal court and automatically, you are sentenced to death. Yan ang nangyayari noong unang mga Kristyano. Ang abuses ng tribunal court, grabe, yung sinasabi nilang Saint Pope Pius V, he murdered many innocent Christian. Pero anong nangyari? Saint Pope Pius V, but he killed many innocent Christians during his time. But he became Saint Pope Pius V. Wow. Brother, respectfully, no, in respect sa iyo, kapatid na Alfie, nag-comment dito si Winnie Ibe. At sabi ni Winnie Ibe ng St. Peter's Men's Society, Mr. SDA, magdebate na lang tayo. No, ito ay isang paghamon sa iyo, no? So, ito, kailangan sagutin mo yan, kapatid na Alfie. Sabi kasi, magdebate daw kayong dalawa. Ano kaya masabi? Okay, maganda yan, Brother Mar. Kasi siya ang naghamon, tayo ang gagawa ng paksa. Yan. Hindi naman ako maghamon sa kanya eh. So ito, very simple. Matagal ko na itong nilagay sa DivCon. Sabi ko, ito ang proposition ko for Catholic. Resolve. Dalawang proposition na ako ang affirmative. Resolve that the assumption of Mary into heaven was invented by the Roman Catholic Church. Second proposition, pilihan niyang dalawa na yan. Resolve that the doctrine of purgatory was invented by the Roman Catholic Church. O, dalawang proposition. So, mamili ka sa dalawa, doon tayo sa DivCon mag-debate. Yun. Winnie Ibe ng St. Peter's Men's Society, yan. In-highlight ko na sa ating live yung comment. No? Sumagot ka dito ngayon sa comment box sa tugon sa iyo ni kapatid na Alfie sa kanyang dalawang paksa sa iyo. No, dahil ikaw naghamon, kami gagawa ng paksa, no, katulad ng sinabi ni kapatid na Alfie. No, papapatuloy namin, kapatid na Willie, no. Ito, sabi dito sa Golier Universal Encyclopedia, sa pages 436 to 437, in Spain, the Inquisition of the heretics was instituted by King Fernando and Queen Isabella as their national instrument of defense. The Pope was their Grand Inquisitor, no? But their sabi dyan, no?
this inquisitor or inquisition, no, was intended for the Jews and the Moros who had been converted into Christian. No? So ayan ha. So the first Grand Inquisitor, no, was the Pope in 1439, and he was responsible for the burning of the stakes of the 30,000 people. Ayan ha. Ito ho ay binabasa ko dito mismo sa aklat ni Soc Fernandez. Itong Defense of the Catholic Pope. Ayan ha. Soc Fernandez. Soc Fernandez sa pakinang 101. No, ito ay mayroong imprimatur, no, ni Bishop Julieto Cortes ng Archbishop of Cebu. Ayan ha, pirmado ha. Imprimatur ng inyong obispo. Ibig sabihin, Bishop recommended. Dito, ibinubuking kayo na tama pala yung sinabi ni kapatid na Alfie na marami talagang pinapatay ang Romano Katoliko. Ang Grand Inquisitor sa Inquisition ay ang Santo Papa mismo ng Roman Catholic. Kaya nga kapatid na Mark, partner, gusto natin titigin last time yung Daniel 7 verse 25, no? Ano ba yung nakasulat dyan, kapatid na Mark Jovan? Sa Daniel chapter 7 verse 25, kasi tungkol niya sa pagpapatay ng Papa sa mga kabanal-banalan ng ating Panginoon. Ano ba nakasulat dyan? Sige po, basahin po natin mga kapatid. Ako na bang magbasa, Brother Denmar? Nakita ko na. Sige, basahin mo kapatid. Sige po. Sabi po dito mga kapatid sa Daniel chapter 7 verse 25, babasahin ko po sa ang dating Biblia. At siya ay magbabadya ng mga salita laban sa kataas-taasan at lilipulin niya ang mga banal na kataas-taasan. At kanyang iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan at sila'y mga bibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon at mga panahon at kalahati ng isang panahon. Ayan. So, kinukonfirma nung Daniel chapter 7 verse 25 yung sinasabi ang kapatid na Alfie na binago ng Santo Papa ang araw ng Sabat patungo sa linggo at pinagpapatay niya ang banal ng kataas-taasan. And Mr. Winnie Ibe, ilalabas namin sa debate. No, ang sabi mo sinong SDA ang pinatay ng mga Romano Katoliko? Kilala mo ba si Peter Waldo? Kung kilala mo si Peter Waldo, ilalabas namin yan sa debate. No? Sige, ilalabas namin sa debate, hindi dito. Okay? So, Brother Alfie, may dalawa o tatlo pa akong tanong bago tayo matapos. Ito gusto ko itanong sa iyo, kapatid na Alfie. Nung ikaw ay mabautismuhan, no? Ngayon sa Seventh-day Adventist, no? Kasi baka sabihin, dati ka nang galing dito sa Seventh-day Adventist, pareho tayong dalawa. No? Tapos sa Roman Catholic, nag-Seventh-day Adventist ulit, baka isipin nila, bumalik na naman tayo sa Roman Catholic pagkatapos, no? Baka isipin nila tayo, no? Tayong dalawa. Baka bumalik na naman daw tayo sa Roman Catholic. Ano pong masasabi mo niya, kapatid? Their dream. Panaginip na lang nila yan. Wala na yan katotohanan. Nagkataon lang na nagkasunod yung pagbalik natin. Kasi nung una kasi hindi tayo nag-usap. Kung nag-usap tayo, baka nagsama tayo pagbalik. Ang problema, nauna ka, kaya ang nangyari kasi dyan pagbalik mo, nauna ka. So may desisyon ako dyan. Last year pa. Galing medyo naudlot lang. So naunahan mo ako, kaya sabi ko, ano ko muna ang sitwasyon. Kasi magulo yung pagbalik mo magulo. Kung dumagdag pa ako, kaya inano ko muna yung sitwasyon. So yung naging mild na, saka pa ako nagdesisyon. Ang problema lang
parang 3 months yata pagbalik mo o 4 months. So, medyo hindi nila matanggap dahil dalawang mataas na opisyal ng apologetics ng Simbahang Katoliko ang umalis sa kanila. Kaya ngayon, ang daming mga tukso, binayaran, nabili, hindi ko na lang inintindi dahil part yan ng kanilang emotional struggle eh. Galit yan eh, galit. Hindi ko na lang inintindi. Brother Alfie, ito siguro panghuli kong tanong, no? Kasi nag-iisip pa ako. Pero siguro ito naman yung panghuli ko. Baka si Brother Mark Global may maraming pagtanong siguro sa iyo or baka may tanong pa siya, ilang tanong. Hindi ko alam, no? Pero ito sa akin bilang panghuli kasi kontento naman ako na confident ako, no, na talagang hindi na tayo aalis at hindi na tayo babalik to sa pagano, sa mamamatay tao, at sa sulpot na Romano Katoliko. Alam naman natin, hindi na tayo babalik yan. No? Pasensya na kayo, mga kapatid. Ganun talaga. No? Kami mangmang noon, hindi na po kami babalik sa kamangmangan ngayon. Ano? So, tanong ko sa iyo, Brother Alfie, ano kaya ang message mo doon sa mga kaibigan nating Romano Katoliko at naging mga estudyante mo? Kasi alam mo, isa rin ako sa estudyante mo eh. Nung ako yung Romano Katoliko, no? Ano ba yung magiging mensahe mo sa kanila na ngayon ay lumipat ka na, nagulat sila, no, siguro nasaktan sila, yung iba nasaktan, yung iba siguro natuwa, hindi natin alam, yung iba ay nagalit, no, yung iba ay na-disappointed, no? Ano kaya yung masasabi mo sa kanila na mensahe? Kasi alam naman natin kahit gaano ka pangit ang doktrina ng Romano Katoliko, mahal natin ang mga kapatid natin yan. No? At bilang, eto pala, ayan, nag-message pa si Winiibe, ang topic daw dapat ay Sabbath or Pro Church. No? Idagdag mo na yung kapatid na Alfie. Sige. Sige. Maganda kung gusto niya Sabbath o resolve that the 7th day of the week, Saturday is the original Sabbath or the original Lord's Day. Pwede din yan. Takot. Bakit takot siya? Bakit takot siya sa resolve that the Assumption of Mary was the doctrine of the Assumption of Mary was invented by the Roman Catholic Church. Takot yan eh. Matagal ko na yung hinahamon. Alam ko maraming takot dyan. Takot yan eh. Takot siya sa ano na yan. Pero kung gusto niya sa Sabat, okay rin. Papatunayan natin na ang Sabat ay para sa mga tao ng Diyos. Ayan. Resolve that the 7th day of the week or the Sabbath day is for the people of God. Yan. Kung ayaw ninyo ng resolve that purgatory was invented by the Roman Catholic Church, takot kayo dyan, o sige, bigyan namin kayo ng partida, Sabat. Kasi alam naman namin, mahirap ninyong patunayan yan. Kahit ako, nahirapan akong patunayan yan. Dahil hindi yan totoo. Man-made doctrine yan. Sige. Maganda nga kapatid, inquisition pa eh. Inquisition, isabay na nila kung gusto nila. Oo. Ano ba yung message mo sa kanila, sa mga kaibigan natin at mga naging estudyante mo sa Roman Catholic? Mga kakilala mo ba ito? Mayroon pang isa dyan na tinitira ako, tapos dinilit niya yung video niya. No? Pero mayroong nakapagsabi sa akin, tinira daw ako ni Sanrio. Sabi ko, okay lang. So, that is the part of their emotion. Na medyo nalungkot, medyo magalit yung iba. That is part of your emotion. So, I am really sorry for that. Pero, this my stand now,
is the stand of the reality of truth. Ito na talaga ang realidad ng katotohanan. So, kung hindi ninyo matanggap, so hihingi na lang ako ng sorry. No, hindi sorry nga mali ako, kung hindi nasaktan ko yung damdamin ninyo. Pero ganun talaga eh. The reality, ang katotohanan ay masakit talagang tanggapin. Lalo na kung nasasaktan ka talaga. For example, mahal ka ng isang tao. Mahal mo ang isang tao, tapos sabihin niya hindi ka niya mahal. Masakit yun. Pero that is reality. So, facts yan. So, pag sinabi mo sa Katoliko, mali yung doktrina ninyo, masakit yan. Pero that is reality. That is facts. That is truth. So, kaya, kung nasaktan man kayo, humihingi ako ng paumanhin o ng tawad sa the reality of fact na nakapasakit sa inyo. Pero hindi ibig sabihin na mali ako kung hindi sabihin humihingi ako ng tawad sa katotohanan na medyo nasaktan kayo. Ganon lang. So yun namang tumitira sa akin si Sanrio, salamat sa mga tira mo. No? Thank you very much. So sabi nila, naghahamon ka daw. So kung totoo man o hindi, na hinahamon mo ako, hintay ko yung hamon mo. Dahil sabi mo, tinuruan daw kita. So kung totoong estudyante kita sa Rio, diyan na mapatunayan mo na kaya mong talunin yung nagturo sa'yo. Yan! Ayos. Maestro at estudyante. Brother Mark Joval, Marker, baka ikaw, may tatanong ka pa ba or gusto mo pa sabihin sa kapatid na Alpi dahil tayo ay kapos sa oras actually, mag-9:30 na ata. So, Brother Mark Joval, meron bang pinagtag ba? Sabihin lang ako kapatid, bagaman alam ko na ang sagot dito, alam naman natin, gusto ko lang marinig sa bibig ng ating kapatid na Alpi dahil kanina nakita natin at sa mga patutuo ng kasaysayan, mga libro, na ang promotor talaga ng Inquisition ay Roman Catholic Church. Gusto kong marinig sa bibig ni kapatid na Alpi, dahil doon sa pangyayaring yon at sa pagbabago ng Sabat, Inquisition at marami pang iba, masasabi pa ba talaga, Buddy Alpi, ng isang Catholic member na ang Roman Catholic Church ay established ni Jesus Christ? Yes or no, kapatid na Alpi? In the first century, my link, but no. Now, from the time of Constantine, from the time when the early pagan enter into Christianity, wala nang katotohanan dyan, hindi na yan totoo. So wala na. Dahil ang nandyan ngayon, hindi na mga apostles. Yung first century na mga Christian, posible pa yun dahil mga apostles yun. But ngayon, no. Hindi na sila. Amen. Salamat na marami. Salamat. So ano po, maganda ito mga kapatid na marinig natin mismo kay kay Buddy Alpi, yung talagang pinakamaliwanag na paliwanag sapagkat siya po ay Catholic faith defender at talagang alam na alam niya po ang sagot po sa bagay pong ito. Kaya sa mga po natin, sa mga nakikinig po diyan na mga Catholic members, ay sana po ay magkaroon kayo ng pag-isip-isip tungkol sa mga bagay pong inyong narinig sa testimony po ni kapatid na Alpi, sapagkat hindi po siya basta-basta po miyembro lang ng Catholic Church, kundi isa pong tagapagtanggol dati ng inyo pong iglesia. So, Brother Denmar, ibabalik ko na po ang panahon para sa iyo, para sa ating closing. Kapatid na Mark Joval, gusto ko lang batiin ang ating mga nanonood. No, batiin natin yung ating mga nanonood. Si Dave Arrogante, no? Good evening, watching from Negros Oriental. Ayan, umabot na tayo sa Visayas, Ayan, umabot tayo ating programa sa Visayas, kapatid. At isa pa si kapatid na Noise Locrida, no? Watching from Cebu City. Sabi niya, no?
Ayan, God bless po sa inyong programa, no? Ayan. So shout out sa ating mga nanonood sa Luzon, Visayas at Mindanao, no? Muli po sa pamumuno ng inyong malita lingkod, Brother Delmar Santiago, sa Ayon sa Nasusulat Ministry, pinasasalamatan natin ang Brother Alfie Tambulero Java sa kanyang matapang na pagpapahayag ng kanyang kwento ng pananampalataya mula Romano Katoliko patungo sa nalapit Iglesia ng Panginoon, ang Seventh-day Adventist. At abangan niyo po yung kanyang mga debate, lulutuin natin mga kapatid. At kung kinakailangan, yung hamon ni Darwin, ni Talibong, kasi hindi ako makapunta dyan, ibabato natin kay Alfie, no? Si Brother Alfie ang naharap sa mga iyan, ano, mga kapatid. Okay? So, mapalad ang bumabasa ng salita ng hula, mapalad ang nakikinig at tumutupad, mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin, mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Makikot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas.